Kahit sa gitna ng trahedya at pagdadalamhati, nanaig pa rin ang kabutihang loob ng mga residente ng Myanmar na ikinataba naman ang puso ng mga miyembro ng Philippine Interagency Humanitarian Contingent sa kabila ng hirap at pagod sa misyon. Ayon kay Dr. Maria Ivy Lozada, leader ng Philippine Emergency Medical Assistance Team ng Department of Health, na isa sa miyembro ng PIAHC, ikinagulat pa nila ang ipinakitang pag-aaruga sa kanila kahit na mga residenteng biktima ng lindol, bilang sukli sa kanilang pag-alalay at paglilingkod sa mga biktima ng sakunang nangangailangan ng atensyong medikal. Nasa 1,046 na pasyente ang natulungan ng DOH PEMAT. Ikinamangha pa raw ng ibang ginamot nila ang kalidad ng kanilang ibinigay na serbisyo sa mga biktima. Ayon kay Lieutenant Colonel Erwin Diploma, ang contingent commander, tumingkad sa misyon ang serbisyong Pinoy. Sobrang bait po ng mga tao doon that naging madali po yung aming operation doon. They were so generous. Sobrang may language bait. barrier, di ba? May language barrier but with the help ng interpreters namin na a-address yun. Walang problema yung communication. Yung mga tao doon from all over Myanmar, they were going to our camp just to give us water, food, everyday. Ang daming, pwede na nga kami magtinda ng bottled waters. Sa dami ng bottled water na binibigay everyday, pati food, clothing. So yun po yung binibigay rin namin sa mga pasyente while waiting for their turn to be consulted. Binibigyan po namin ng water, pagkain kasi sobrang init po doon. Aabot ng 45.1 yung temperature. Opo. Sinasabi nga ng mga locals doon is kakaiba yung serbisyong Pilipino kasi Filipino is they work with a smile. So yun po yung service with a smile. Kaya po yung mga locals natin is wala po silang alinlangan na lumapit po doon sa ating field hospital. Consultation lang namin sa OPD, just like parang ang nasa Pilipinas ka lang, yung area na yon. Sobrang warm ng mga tao that we even get to love them. They were even crying when we left. They wanted, may isang comment nga doon na we wanted you to stay here forever. Kasi yun, it was the first time po na they experienced that kind of healthcare na binibigay with compassion. Parang doon pa lang po nila na-experience yung care na binibigay natin. O doon na may injury siya sa paa, marumi yung paa niya but ayaw niya munang pahugas kasi parang paa po eh. We told him that yun po yung gawain namin, kailangan linisin yung paa mo bago gamutin. So yun, he was so grateful, na-shock po siya sa ganun. Ngayon pa lang daw niya na-experience yung ganung pag-aalaga. Actually, medyo nangihinayang. Talagang gustong humabol. Nag-open pa po kasi ng half a day yung PMAT noong last day. Actually, supposedly pack up na nila yon. Pero nag-open pa sila half a day to cater kasi po yung overwhelming demand din doon sa area. Talagang mararamdaman nyo po yung gratefulness sa mga tao. Nagbibigay sila ng mga pagkain. Water na, yung mga bottled water, hindi nga po namin naubos. Dinonate lang po namin pabalik ulit sa mga local communities. Iniwan po namin lahat ng perishables po namin doon. Pero yung pong kanilang gratefulness, dama po namin yun. And yung nakatulong ka, tapos parang ikaw yung nagbigay ng light sa kanila at those darkest times ay napakasaya, parang maalwan sa sarili and soulful feeling. So yun po yung kakaibang pakiramdam na even if nasa disaster-prone area ka, nasa sila apektado, pero dahil doon mo po mararamdaman yung fulfillment kasi mararamdaman mo na appreciate kanila dahil even if meron na silang kakulangan sa pagkain pero patuloy pa rin yung donation na dumarating. So a show of appreciation doon sa team natin na offering our services also sa kanila.